Bago pa man magsimula ang Olympics, isa nga po ang Canada sa mga teams na posible nga daw makatalo sa USA pagdating sa pagkuha ng gold medal. Ngunit sa hindi inasahan, kahit hindi man nila nakalaban ng USA, maaga nga po silang nalaglag kontra sa France. At dahil dyan, sari-saring pambabatikos ang natanggap ngayon ng kanilang team, lalo na ang kanilang dalawang player na sina Dillon Brooks at Jamal Murray na pare-parehong nagkaroon ng napakalamig na performance. Sa parte nga po ni Dillon Brooks, karma matapos siyang magyabang ng mga nagdangaraw at sabihin na ang Canada ang best team ngayong Olympics. Habang pagdating naman kay Jamal Murray, sa pag-average lamang nga nito sa Canada ng 6 points per game sa kanyang 29% shooting, bagsak nga ito, nangangahulugang nagkakaroon lamang nga daw ito ng napakaganda at napakalakas na performance sa tuwing kalaban ang Los Angeles Lakers. At kapag hindi niya ito kaharap, diyan na nga lumalabas kung gaano kalamya ang kanyang laro, katulad na lamang nangyari sa kanilang laban kontra sa France. Bago yan, ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA, MPBL at ngayong Paris Olympics at iba pang sporting events. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Simple lang, pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. Samantala, kahit gaano man nga po ka-agresibo ang front office ng Lakers sa pakikipagnegosasyon sa ibang kupunan, ni isa mang beses wala silang nagawang pagbabago sa kanilang lineup. Parati para naman nga silang nabibigo sa mga trade talks na ginagawa nila. Yes, mga idol, wala pa rin naman nga pong pumapayag at sumasalo sa mga inaalok nilang proposal. At base sa inilabas na balita, opisyal na rin naman nga silang umatras sa pagkuha kay Lauri Markkanen, since pumayag na rin naman ang kampo nito na kumuha sa Utah Jazz ng bagong extension sa susunod na araw. Kaya dahil nga sa patuloy na pagkabigo, nakapagdesisyon ang front office, lalo si Rob Pelinka, na hindi na lamang gumawa ng trade ngayong off-season. Yes, mga idol, balak nga po nilang ipagpaliban muna pansamantala ang gagawing move hanggang sa magkaroon at makahanap ng isang affordable na superstar sa loob ng market. At posibleng gawin nila yan bago man sumapit ang trade deadline sa February 2025. Samantala, dito naman, matapos nga ang impressive na pagkapanalo ng France kontra sa Canada, diretso na nga sila sa semifinals kung saan kakalabanin dito ang kasalukuyang world champions na Germany. Nakakapanalo pa lang sa quarterfinals laban sa Greece. At bago pa man magsimula ang laban, may lumabas na nga pong balita na mula sa analyst na mas liyamado dito ang Germany. Hindi nga daw kagaya sa Canada, meron rin naman nga itong mga bigs at malalaking player sa kasalukuyang lineup, kaya siguradong makakasabay sila sa pace ng depensa. Siyempre, dyan nga, meron rin naman silang mga malalarong meron ng experience at sapat na para sabayan ang France. Pero hindi rin naman nila dapat maliitin ang France, gayong maaari para naman sila nitong ma-upset, lalo pat napakalaking momentum ang hawak ngayon ng host team kasunod ng big win kontra sa Canada. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.